Good evening guys. Ayan, naglilista-lista ako ng aking ah, ano ba tawag dito? Yung mga nag-purchase ba sa akin sa Avon for this day. Ano bang date ngayon? January. Tingnan ko muna sa aking ay wala pala akong wallet calendar. Dapat meron talaga tayong wallet calendar. Kaya lang walang nakapagbigay sa akin ng wallet calendar eh. So, ang kumuha sa akin, yung laging kumukuha sa akin, kumukuha din sa PC. Tag-isa-isa lang ako guys. Okay na. One baby bath para sa baby niya. Bath. Baby wash pala or baby bath pwede rin. Tapos, ang PC niya dito ko na rin ilagay. One baby white dove soap. Maganda yung white dove soap kasi pag nangangati ka sa mga parts nating kababaihan, maganda yun. 59 lang yun. Yun ang bago ngayon ng personal collection. Hindi ko siya ma-flex kasi wala eh. Pag may order lang. Yan ang aking for the day. At saka si pala, anak ng kumari ko. One baby bath din. 175 or wash 175. Yan. Ito si nag-down sa akin ng 50 12, 13 to 3, 4 minus 50. Ayan. Yun minsan nanghihingi ako pero hindi yun sure sa aking pamasahe kundi nililis ko talaga din yun. Nakakahiya naman na kasi kumbaga obligasyon ko naman talaga na pumunta doon. Pero kaya ako nagpapabalik para lang mabalik yung pamasahe ko. Pero nililis ko yun. Ayan. Tapos habang nagkakabisado ako ng prayer ni Mother Perpetual, yung akin palang dito panata natupad. Pero ako na lang ang nakakaalam noon. Hindi para yun sa akin. Guys, ayan yung border ko sa loob. Binigyan ako ng napakasarap na Bisaya na manok. Ayan. Natutuwa talaga ako pag nagluluto, may garnish siya ng ganito, kaya parsley, o kaya yung yung nasa oman ako noon. Ang coriander, yan, coriander. Yung isa ko naman sa balkon ay yung mag-asawa kong pa sila yang mga 20s na rin. Magto 2 years na sila sa akin yan pichay na may corn beef. Masarap din siya magluto. So, kaya lang wala akong kanin. Pero imong kakainin ko na lang na ganito eh. Yan, kain tayo guys. Fried chicken naman to kanya. Dito try ko mag-diet. Sarap. Kaya, kasi pinipray ko yan yung mga borders ko. Kahit unti lang. Blessing sa akin. Kaya, yung mga kunting blessing ko sa Avon na pag nagpa-purchase sila sa akin, minsan sumasakit din ang ulo ko. Pero, grateful pa rin ako. Maging grateful pa rin tayo sa araw-araw. Katatapos ko lang mag-grocery. Alam nyo guys, may isi-share lang ako. Yung friend ko from Cito Land, natulog ako sa kanya sa Celadon Residences sa SM City, San Lazaro. Sa tapat noon ang Celadon. Ganda ng unit ng friend ko. Actually, sa totoo lang, siya, ibang set ng friends sa barko kasi nasa casino siya eh. Minsan naalangan ako kaya may duty siya sa amin sa gangway, sa security. Para lang ma-complete nila yung hours. Kasi pag sa port kami, ang mga pasahero,
sa labas nagkakasino. So yon, lagi kaming nagkakwentuhan, ganyan. Hanggang dito naging friend ko sa lupa. Siya laging hinihingahan ko ng loob at nakaka-reach out talaga siya sa akin. Pag kailangan ko, minsan nagkukusa talaga. Meron talaga siya sa totoo lang bago nagbarko. Yung ibang nagbarko lang, naging iba ang ugali. Nagkaroon sila dahil sa pagbabarko siya. Bago siya nagbarko, meron na talaga siya. Yan. Nasaksihan ko talaga ang buhay niya nung nakapunta ako sa kanila sa Nueva Ecija at saka nung sa sila doon. Guys, modesty aside, yung kanyang unit sa rooftop, 1 year lang, Ayala Properties, fully paid. Tapos hindi talaga siya, low profile talaga yung friend ko na yan. Kahit na may Montero siya, hindi siya nagda-drive. Yung nasa mami niya lang. Tapos kinukuha nga niya ako mag-caregiver, pero ayaw ko nang umalis. Dito na lang ako. Kaya ko siya naalala for this day kasi pag nagsusulat siya, teacher siya license talaga, graduate ng UST. Ang kapal ng checkbook niya, grabe. Hindi niya alam, impress ako sa kanya. Tinitingnan ko, marunong siya humawak ng finances niya. May mga paupahan siya. Tapos sabi ko, hindi pala basta-basta siya. Akala ko ganun-ganun lang siya sa barko. Pero talaga may position din siya. Naging admin secretary siya. Naging parser siya. Lahat yan, ginudutihan niya yan. Nag-tour guide siya. Kasi no-manager siya yung versatile siya, naging employee of the month pa siya, secretary siya ng kapitan. Okay, yun ang naalala ko sa kanya. Yung nakaka-inspire siya ba na napaka-low profile. Sabi ko, hindi mo nakakitaan siya pero ang kapal ng checkbook niya. Tapos yung nasa Oman ako noon, siya yung nagbayad ng aking SSS, pinapadala ko lang. Kasi napabuksan niya yun, napakiusapan niya yung kilala niya sa SSS. Tapos yun, naka-fully paid na ako. Naka-intact talaga nung umuwi ako na sa folder. May siya guys, may helper siya kasambahay na pinag-aral nila hanggang naging nakagraduate ng course sa college at naging call center. Malaki ang sahod. Magandang bata yun, matangkad na maganda. Probinsyana. Tapos pinaalis niya na. Sabi niya, kaya mo na mag-upa at saka mag-support sa family mo. Tapos uwi na raw sa kanila. Kasi kaya niya na magpamasahe, ganyan. So, ang galing niya talaga ng tao. Tapos sabi niya, kung yung anak mong pangalawa, iniwan mo sa akin. Pero no regret na kasi nakatapos naman na yung anak ko. Kasi nung one time na pinahiram niya ako, inabot niya yung pera sa Trinoma. Biro mo magkano yun? 17K. Ganon siya. Sa totoo lang, marami talaga siya ni-reach out sa akin na sabi niya, hayaan mo na yun kasi single mom ka, tulong ko na lang yun sa'yo. Hanggang ngayon, siya talaga yung aking